Tio Igoy mga kaibigan ng pitbahay namin rito, tapos gusto ko sana to na matulungan to kasi kawawa rin ang kanyang kalagayan, no? Ito po yung bahay na tinitirahan lang nila, pinatirahan lang sila mga kaibigan, oh. Sira na ang bahay. Ito yung bahay nila dito ni. Ito si Tio Igoy, ang background nito mga kaibigan ay mabait po ito, tsaka kahit gaano po kahirap ang kanyang naranasan ay kanyang pinagdadaanan, hindi po ito gumawa ng mga kalokohan na kagaya ng nagtitinda ng mga shabu o anumang mga hindi maganda para sa ating mga kapwa, ay hindi po niya ginagawa yan. Kahit naman ang pagnakaw ay hindi rin niya ginagawa kahit gaano pa kahirap pa kanyang dinadanas kanyang buhay, no? Hapon, Goy. Oo. Nagunsa mo ka, Goy? Naguna ko. Naguna. Nadaan kayo na. Sana po mga kaibigan ay matulungan natin to. Kung sino po ang gustong tumulong, magpaabot ng kanilang tulong, ay pwede po na tayong magpadala para kay kanila Tio Igoy sa kanyang asawa na si Tia Mary. Ito po yung bahay na tinitirahan lang mga kaibigan. Pinatirahan lang to sa kanila sa wala po to silang anak, si Tio Igoy. So ito yung tanim ni Goy dito. Ito po yung mga tanim niya na Yung mga tanim nila, guys. halamang ugat. Ayan. So, Tsaka pag umulan po mga kaibigan ay tumutulo na rin. Yan po ang bahay nila. Butas-butas na yan. Sana po pag kung sino man ngayon ang nakarelate nito at may kaya-kaya na po sa buhay, ay maaari po tayong magpadala ng ating kunting tulong at i-documentary natin ang pagbibigay rito sa kanila Tio Igoy. Ulitin ko po, ito si Tio Igoy ay mabait po ito, no? Kahit gaano pa kahirap ang kanyang naranasan ng kanyang buhay, ay hindi po ito gumagawa ng mga illegal na mga gawain. Ayan po si Tio Igoy. ito yung si Goy, yung kapitbahay namin noon. Guys, maliit pa ako noon nung nandito pa ako sa probinsya namin sa Masbate, guys. Siguro mga edad ko noon, guys, mga 8 years old, guys. May mong ikasulti yo. Ha? Huwag na gusto mo tabang si Mama sa may mga kasulti. Sige, ibawan. Ito po si Tio Igoy mga kaibigan, at saka si Amiri, ang kanyang may bahay niyo, kanyang asawa. Wala rin silang bahay, wala rin silang lupa, ganito ang kanilang kalagayan, no. Nakikita niyo po yung mga bubong ay butas-butas na po ang bubong ng bahay nila. Pinatirahan lang po kasi ito sa kanila. Muli pa yun. Sige ha. Putos na rin ang bubong, no? Saka ang kanyang hanap buhay ay pangangahoy lang po mga kaibigan, no? Pangangahoy. Binibinta niya doon sa may kalsada. Guys, kawawa talaga. At Bubungan nila dito, guys. ano rin sila, As in, wala talaga. Wala, oh. Pag umulan dito, basang-basa sila, guys. Ay, gamay na Evelyn. Pasagid. Awang. Ang bubong na mo. ito, ganitong klase rin tao mga kaibigan, no? Ang nais ko rin matulungan sa dating mga araw kung pagpalain po tayo sa ating mga ginagawa ngayon. At sana naman sa mga tao na nakakita nito na may busilak na puso, na may kunting blessing na rin, na pwede po tayong magpaabot ng ating tulong at pwede nating i-documentary dito ang pagbibigay sa kanila ng tulong na mapaabot ninyo. Yan po si Kuya Lars Mawas, nating kasama ngayon. Guys, sana po suportahan niyo po ang aming mga video, no, kasi once na magpatok po ito yung ginagawa namin, ay tutulong rin po kami sa mga tao na deserving at nangangailangan. yes, guys, wag nating ipagkait yung tulong katulad nitong nakikita natin dito sa mag-asawa, guys. Napaka-deserving po talaga nating tulungan sila, kahit tingnan natin yung loob ng bahay nila, guys. Tingnan natin ayan natin, pumasok tayo sa loob. Tingnan nyo, guys, yung kanilang loob, guys.
Ayan, pagdating dito sa kanilang pinaka-kusina guys, oh, wala na talagang bubong, as in wala. Pag umulan or bumagyo guys, basang-basa. Dito na talaga lahat ang bagsak ng tubig dito. Ayan. So ito na yung pinaka-kusina nila. Ito yung inuman nila, may banga sila dito. Ayan guys. Tapos ito, yung hindi ko alam kung ulam to, ulam nila. Ayan, nakikita nyo guys, oh. Nakakaawa tingnan. Tapos ito yung pinakahigaan nila dito. Ano, mapapansin. Nakakaano magsalita guys. Nakikita niyo yung sitwasyon dito guys, oh. Ayan. Kaawa rin daw sila mga kaibigan. Ayan, sa mga gustong tumulong sa kanila, ayan, sana wag nating pagkaitan na tulungan sila kasi kailangan talaga nating silang matulungan. Kailangan nila ng tulong guys. Kahit magkano lang guys ang gusto nyo guys. Ayan. Tapos ito yung ano nila, dito lang sila nagsasaing. Ayan po yung bintana nila mga kaibigan. No? Ayan. Oh, tingnan mo no, yung kanilang, titingnan natin guys yung kanilang sinaing guys. Oh. Ayan lang oh. Ayan. Ayan yung kanilang kanin guys. Ayan. Yan po mong kakainin lang ngayon no, mga kaibigan. No? Ayan. Ano, kuan ni siya oh. May ano siya mga Saksak. kaibigan, may kamuting kahoy. May kamuting kahoy ni siya? Hinalo sa Isagol? bigas. So guys, nilagyan nila ng kamuting kahoy guys yung kanilang kanin, yung kanilang sinaing. Para siguro konti lang yung bigas, tapos nilagyan nila ng kamuting kahoy para dumami yung kanilang sinaing. Para magkasya sa kanilang dalawang Yun po ang mag-asawa. sitwasyon. So tatakpan na natin guys. Ayan. Grabe. Diyan po si Tigoy mga So dito kaibigan kayo natutulog. No? natutulog? Dira siya, dira po. Dira po. Diri siya yung si ate dito natutulog guys. Tapos yung lalaki si Igoy, ito yung pinakahigaan niya. Ayan, dito sila natutulog. Dito siya Nakakaawa guys, di ba? Yung kanilang sitwasyon. Ayan po mga kaibigan. Lagyan po ni Tigoy ng bubong na nasanga ng niyog para hindi po siya mabasa dun sa ilalim kasi tumutulo na po itong bahay na tinitirhan nila. Tapos yung bubungan nila, Oh. no, tingnan mo. Ayan dito no. Butas-butas. Butas na rin yung bubungan nila guys. Kaya sana po mga kaibigan ay suportahan niyo po ang sa mga may magandang pag- puso dyan. vlog namin upang sa darating ng mga araw ay ganito sana ang mga sitwasyon ay tulungan rin namin yung mga ganitong tao na hindi na talaga sila kaya na magtrabaho. Guys, siguro masaya na sila. Saka nung maliit pa ako mga kaibigan, ito si Tigoy nga pala, ito yung tinatakbuhan ko nung lagi. Pag pinapalo ako ni mama tapos tumatakbo ako, siyang laging tumutulong sa akin. Nangangahoy po kami dun sa may sapa upang ibinta namin at saka pag mayroong mga niyog na nahuhulog na tira ng daga ay kinakain po namin dun sa may sapa sa kinukuhaan namin ng kahoy. Kaya hindi ko talaga to makakalimutan si Tigoy na gusto ko sanang tulungan kaso wala pa po akong ano ngayon sahod kaya sa pamagitan ng pagbibideo ay ginagawa ko po to para makatulong sa kanya. May balik ko po yung tulong na kanyang naitulong sa akin nung maliit po. Siya po ang naging takbuhan ko sa tuwing pinapalo ako ni mama. Yan po si Tigoy. Naalala ko lang po dati na nangunguha kami ng kahoy, sumasama po ako sa kanya dun sa may sapa at para ibenta niya yung tinatawag na raha. At saka kumakain po kami ng mga buko doon na tira ng daga doon sa may sapa. Yung mga buko na inangat-ngat ng daga yung ano niya, yung tapos pag nahulog kinakain namin doon sa yun yung mga kinakain namin doon sa sapa. Ito po yung sitwasyon kasi nila, nakakaawa din mga kaibigan, no? Tapos butas na yung ano nila, yung bubong nila. Yan, dyan si Tia Mary natutulog.
Ito yung bubong nila mga kaibigan, no? Imagine niyo pag malakas ang hangin o ulan ay maano talaga sila, hindi talaga komportable yung pagtulog nila rito. Yan, mga butas-butas, oh. Diyan si Tio Igo natutulog, oh. Kaya nilalagyan na lang niya ng sanga ng niyog, dahon, para hindi siya mabasa sa ilalim. Yan po ang sitwasyon. Ulitin ko po sa mga nais pong tumulong ay maaari po tayong magpaabot ng ating kunting tulong. Sana sa pamamagitan ng video na to ay maraming makakakita, at kung gustong sinong tumulong po ay maaari po tayong magpaabot ng ating kunting tulong at i-documentary po natin ang pagbibigay natin rito. Tatay Igo.